Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Mayat Salvidia at inaanyayahan kayo. Tara na sa landas ng pag-asa. Maganda po ang ating balitang ipapahayag sa inyo ngayon. Ito po ay hango sa libro ni San Mateo, 22 kabanata at talata 1 hanggang 14. Medyo mahaba pero magandang kwento dahil dito ay ipinakita ang talinghaga tungkol sa kasalan. At sinasabi dito, ang kaharian ng langit ay katulad daw ng isang kasalan na isang hari na naghanda at ang kanyang isang lalaki ay ikakasal. Kung kaya't ang mga alagad niya ay sinugo niya na mag-imbita. Ngunit ang mga inimbitahan ay hindi pumunta at maraming dahilan ang kanilang binibigay. Kung kaya't ang ginawa ng hari ay nag-imbita muli. Ngunit ang nag-imbita ay pinatay nila at sinaktan at ayaw nilang pumunta. At kahuli-hulihan, sinabi ng hari ay, lahat, maski sino, pwede. Kailangang dumalo dahil ito ay isang pagpaparangal sa kasalan ng kanyang anak. At alam niyo po ba na meron siyang isang nakita na hindi nakasuot ng maayos? At yun ay pinaalis niya. Ano kaya ang mensahe sa atin ng Panginoon? Alam niyo po ba na lahat tayo ay iniimbita ng Panginoon sa kanyang kaharian? Ngunit hindi lahat ay pwedeng matanggap. Dahil ang pinag-uusapan po rito ay ang puso natin na dapat maging handa. Alam niyo po may dalawa akong B na pwede nating tandaan para tayo makarating o makasama sa paghahanda at sa imbitasyon ng Panginoon. Ang unang B ay dapat ay bukas. Bukas ang loob natin, bukas ang puso at ang isip natin sa kanyang mga salita at sa kanyang imbitasyon. At S naman, kung tayo hindi susunod, anong mangyayari? Kapag sarado ang ating puso at isip, hindi natin siya maririnig. O kung marinig man natin, hindi tayo susunod at babaliwalain lang natin. At ang pangalawang B naman ay kailangan magkakaroon tayo ng biyaya sa tuwing tayo'y sumasagot sa kanyang imbitasyon. At kung hindi tayo tutugon at magkakaroon ng biyaya, anong mangyayari? Letter S pa rin. Ang sumpa o ang curse o ang kamalasan ay mangyayari sa buhay natin. Mga kapatid, hindi ganoon ang kagustuhan ng Panginoon. Ang gusto niya ay tayong lahat ay makasama at makapiling siya at magkaroon ng masayang kaganapan. Alam niyo, itong araw na ito ay kapistahan o memorial of Saint Bernard Clairvaux. At ang ibig sabihin po ng Clairvaux ay Valley of Light. At nakakatuwa po dahil itong ating santo ngayon ay tunay na dakila. At alam niyo po, siya ay tagapayo ng ating Santo Papa. Siya ay nangangaral sa ikalawang krusada, tagapagtanggol ng pananampalataya. At hindi lang po yun, siya po ay isang reformador ng isang orden ng mga monghe at dalubhasa sa banal na kasalutan, teologo at mahusay na mga ngaral. Alam niyo po ba na nung siya'y pumasok nung 20 years old siya, sumunod ang kanyang 5 kapatid na lalaki, 2 uncle at 30 mga kaibigan upang maglingkod sa Panginoon. Nakikita po natin dito
ang tunay na Kristiyano. Tunay na sumasagot sa imbitasyon ng Panginoon. At nahihikayat pa niya ang ibang maging katulad at sundin ang Panginoon. Mga kapatid, sa ating mensahe ngayon, naway bawat isa sa atin ay makatugon, maging bukas ang puso't isip nang matanggap natin ang mga biyaya. Dahil lahat tayo ay nararapat makasama sa kasalan ng Panginoon, sa kaharian niya. Kaya nga ang sinasabi, maraming tinawag, ngunit kakaunti lamang ang napipili. Kung kayo'y nabasbasan sa aking pagbabahagi, naway mag-like and share kayo at magkita tayo sa langit at sa kanyang handaan. God bless us all.